Alam nyo po ba, marami po ang nagulantang at marami po ang mga lumabas na espekulasyon patungkol po dito sa naging post mga kababayan kanina nito pong si Jemmy Bondok. At ayon po sa kanya mga kababayan, bad news is coming. Pray hard that is not true. For the good of the nation, yan po yung sabi niya mga kababayan. So ngayon, ang naging hinala ng mga netizen ay may kinalaman ito sa balibalitang nadakip na raw etong si Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, kasunod po ng post na yan, nag-post din po etong si Harry Roque na kung saan mga kababayan, meron nga daw na nanghudas dito daw po kay Bato de la Rosa. So ngayon sabi po dito sa News 5, basahin po natin ayan nang hudas kay Bato. Isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na meron umanong naghudas o nagtraidor kay Senator Bato de la Rosa. Wala nang ibinigay na iba pang detalye si Roque. Kasunod ito ng kumakalat ng ulat na naaresto umano ang senador sa bisa ng International Criminal Court ICC arrest warrant para sa umano'y crimes against humanity of murder. Kaugnay ito ng naging papel ni De La Rosa sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon mga kababayan, kasunod din po niyan, may lumabas ding balita na kung saan ayon po sa DOJ at PNP, wala pa daw po silang impormasyon na naaresto na patungkol daw po sa umano'y pag-aresto dito kay Bato de la Rosa. So ngayon sabi po dito, ito basahin po natin yan. Wala pa umanong impormasyon ng Department of Justice DOJ kaugnay ng kumakalat na ulat na naaresto na umano si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi pa dito mga kababayan, I cannot confirm that information, at least not yet. Wala pa po kami natatanggap sa nangyaring yan. Ani ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez sa isang press briefing nitong Martes. Sabi pa dito mga kababayan, samantala sinabi naman ni Interior Secretary John B. Cremulya na wala pang natatanggap na impormasyon ang Philippine National Police hinggil po sa naturang ulat. As far as the PNP, we have no information to that effect, ani po ni Remulla. Matatanda nga nakaharap si De La Rosa sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court, ICC, kaugnay ng umano'y crimes against humanity na may kinalaman po mga kababayan sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. At kasunod din po niyan mga kababayan, may lumabas din pong balita. Ano po yan? Galing po sa Bilyonaryo News Channel na kung saan mga kababayan kahit ang NBI ay nagsalita na wala din po silang impormasyon patungkol po sa nangyaring pagkakaaresto dito po kay Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan sa totoo lang ito pong balitang ito ay nag-ugat po ito at nagmula po ito dun sa mga vlogger mga kababayan na malalapit po mismo dito po kay Bato de la Rosa at maging sa Vice Presidente. So ngayon, ito, i-play muna natin mga kababayan. Hindi pa arestado si Senador Bato. Ito ang nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag matapos umugong kanina lang ang balitang nasa kustudiya na nila ang puganteng senador. Wanted ng ICC si De La Rosa bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD kaugnay sa kanyang madugong war on drugs. Kita ng nahuli na daw po si Senator Bato. Hindi, wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin. Sir, sa part po ng NBI, wala talaga. Wala. So sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir. Lagi naman. Ha? Patay talaga. Sir, wala kayong binitbit Leave, dito? sir. Ha? Wala ano? Wala po kayong binitbit dito, sir. Na ano? Kay Senator Bato po, kung nahuli na because of the Wala. Wala pa rin daw kumpirmasyon ang DOJ, DILG at PNP sa umano'y. Pero mga kababayan, matindi yung binitawan ni Torion kanina na kung sakaling maaresto pala si Bato de la Rosa at madala sa airport, wala na pala talaga daw silang magagawa. Ibig sabihin mga kababayan, kung sakaling maaresto si Bato, madala sa Villamor Air Base mga kababayan at dalhin papuntang Dahig, wala na pong magagawa yung mga legal counsel ni Bato de la Rosa kahit yung mga kaalyado ni Sara Duterte para pigilan po yan. Pagkakaaresto kay Senator De La Rosa. Manatiling nakatutok sa Ayan di ba? Kita nyo naman mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Torion. Nagtaka ako bakit yung cellphone ko ayaw mag-stop ng ring, Mga kaibigan ko pala sa media tumatawag seeking confirmation as to whether or not
na-aresto na nga si Senator Bato. So what I did was to call one of the close members of the family in order to confirm kung totoo. Wala naman sila ding balita. Sila rin nakakatanggap din ng balita. So tumawag tayo sa ating mga kaibigan din sa different So wala din daw. So yun po, wala po akong natanggap na tawag. Kung totoo po yan, siguro naman I think tatawag ka agad or hanap ng paraan na matawagan ako ng aking kliyente at kaibigan. Yeah. Pero Pero wala nakausap ka na po. po ba si Attorney Torion, ang inyong kasamahan na abogado rin na si Attorney Jimmy Bondo? Si Jamie Bondo kasi mga kababayan at saka yung isang DD-shit vlogger pahamak eh. Kasi biruin nyo mga kababayan eto kasing issue ni Bato de la Rosa, ito po ay kung tutuusin mga kababayan hindi na gaanong napapag-usapan. Ibig sabihin, lumalamig ika nga itong issue ng paghahanap kay Bato de la Rosa. Pero nang dahil mga kababayan kay Jamie Bondok at doon sa isang DD-shit vlogger, nabuklat po ulit ito at pinag-uusapan. So parang ang dating dito mga kababayan, talagang ipinapahamak nila itong si Bato de la Rosa. Ano po, dahil kung walang katotohanan, halimbawa na naaresto itong si Bato de la Rosa, parang ang dating ipinapahamak ni na Jamie Bondok at nung isang DD-shit vlogger itong si Bato de la Rosa kasi nabuhay ulit yung issue dahil po dito sa isang vlogger na ito at dahil po dito sa post ni Jamie Bondok. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. Yes. I was able to talk to him. Iba daw yung ginamin niya pero para mawala na lang daw yung na-take off na niya yung kanyang cryptic message sa iba. Nung ang pinag-usapan si Bato de la Rosa, biglang binura ni Jamie Bondok yung post niya. Kaintindi kasi dun sa message ng aking law partner, iba pertaining to Senator Bato. Pero iba yung ginamin niya. So just to erase any and all misconception about what he meant by it, tinanggal na niya yung post niya. Nagtaka ako bakit yung cellphone ko ayaw mag-stop ng ring, Mga kaibigan ko pala sa media Tapos eto pa mga kababayan, alam nyo ba, nung pumutok itong balitang itong sinabing pagkaka-aresto kay Bato de la Rosa, ang dami kong tinawagan at kinulit mga kababayan, lalo na yung mga Tweety Bird natin dyan na mga naglilipa na. Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung panahon na inaresto si dating Pangulong Duterte, di ba nung gabi, sinasabi natin na maaaresto po talaga. Dito kasi kay Bato de la Rosa, kailangan pa nating mangulit mga kababayan doon sa mga kakilala natin kung talagang may katotohanan na naaresto itong si Bato. Pero as far mga kababayan ngayon, wala pa tayong nababalitaan. Pero may mga iba na nagsasabi na may mga tao daw doon sa Villamor Air Base. Pero sabi naman nung isang nakausap natin, wala pa naman. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan natin tuloy natin itong kay Torion. So, naniwala ako sa kanya. Puntahan ko lang, Attorney Torion, yung yung legal remedies na pwede nyo gawin para sa inyong kliyente na si Senator Bato. Kasi kung talagang nangyari ngayon yan at siya'y nahuli nga, merong dalawa daw scenario. It's yung siya idediretso na sa ICC sa The Hague or kaya yung kung nandito pa man ay parang too late naman na yung hapon kanina para talaga gumalaw for a TRO. Ano po ang tingin nyo dyan sa at least doon sa dalawang scenario na yon? Well, which is very ironic, no? Because I just received this afternoon an order from the Supreme Court granting the request of the Solicitor General to file their comment on or before August 6 ata yun. Kanina ko lang natanggap kaninang hapon. So, yung pagkagising ko na ang daming tawag, isa sa mga na-receive ko from my law firm sa Davao is the information, may group chat kasi kami, na yun. And totoo naman yun, kung nadakip siya, diretso siya doon sa sa airport, mahirapan talaga kami mag-move kung dalahin siya kaagad. Yun nga ang anong tawag nito, yun nga ang isa sa mga komento noon ni Attorney Panelo sa akin. Ayan
Di ba mga kababayan, aminado. Aminado itong si Torion na kapag ka naaresto itong si Bato de la Rosa, halimbawa, at dinala mga kababayan sa Villamor Air Base, isasakay ng eroplano papuntang Dahig, wala na po silang magagawa. Mismong kay Torion na po nang galing yan. Kaya nga kung may katotohanan man yung speculation, o yung mga kumakalat na balita mga kababayan, yung glamour o clamor, napakagandang balita niyan. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo gusto talaga maaresto na itong si Bato de la Rosa para nang sa ganon, kahit papaano matupad niya yung pinagsasasabi niya. Di ba ang yabang-yabang niya dati? Sabi niya sasamahan niya si Digong, aalagaan niya hanggang sa pagtanda mga kababayan, pero nasaan siya ngayon? Diba? So ngayon, at least kahit papaano may matutupad siya sa mga sinabi niya. Ano po, lalo na noong mga panahong binubudol nilang dalawa ni Bongo, yung mga DD shit. So ngayon, kung maaresto siya, magandang balita po yan. At dapat naman nga talaga, kung may pananagutan siya, dapat talaga siyang managot. Ano po mga kababayan, lalo na at buhay yung kinuha nila nung mga panahon na nasa kapangyarihan po sila. Ano po, so ngayon mga kababayan, ito yan. Kung matatandaan nyo, di ba sabi ko nga po sa inyo, hindi naman gaanong mapapag-usapan to kung hindi lang kasi mga kababayan ipinakalat nung mismo mga kaalyado mismo ni Bato de la Rosa, katulad rin ng Jemmy Bondoc, yung cryptic post niya, katulad ditong sina Daddy Bala, di ba? Katulad dito sina Jay Guevara, sila mga nagpakalat niyan. So ngayon ito, play natin. Senator Bato de la Rosa, nahuli na daw. Yan ang umuugong na balita ho ngayon. At ang abangan natin dito, saan naman dadalin si Senator Bato de la Rosa? Tsaka bakit siya ang pinag-iinitan? Wala namang kaso dito sa Pilipinas yan. Hindi naman nangurap yan, hindi naman kurap yan kagaya nila Martin Romualdez, Lisa. Gaano ka nakakasiguradong hindi kurap si Bato? Hindi ako nagtatanong ako mga kababayan gaano siya nakakasiguradong hindi kurap si Bato? Diba? Pero inyo mga kababayan, buhat to naging politiko, biglang gumanda yung buhay. Dati naman, nung bata-bata lang ni Duterte, hindi naman ganun kaganda yung buhay. Pero nung naging senador, sumobra yung ganda ng buhay ni Bato de la Rosa. So paano niya nasabing hindi kurap yan? Sandro at ng iba pang mga congressman na nakinabang sa mali-malitang pera. Ba't si Senator Bato de la Rosa na naman yung pinag-iinitan nyo? Kasalanan nyo. Yan yon mga kababayan, kasalanan nila kung bakit nabuhay yung issue patungkol dito kay Bato de la Rosa. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi sila nagpakalat ng ganyan para may mapag-usapan, hindi sana mga kababayan hindi sana mapapag-usapan muli itong patungkol sa paghahanap kay Bato de la Rosa. Pero dahil nga pinakalat nila yan, muling nabuhay yung issue, kaya ang dapat gawin ng ating mga kapulisan, hanapin na si Bato de la Rosa at arestuhin na. Kasi inip na rin ang mamamayang Pilipino patungkol dyan. Dapat lang kapag, sige sabihin na nating na-aresto nyo, dapat dito yan makulong. Diba? Kung yan talaga gusto nyo na ikulong si Senator Bato de la Rosa, dito dapat yan sa Pilipinas. Tsaka malaking gulo yan. No? Ilan nang bumoto kay Senator Bato de la Rosa sa pagiging senador? Halos umaabot ng 20 million mahigit. Wala nga kayo nagawa nung naaresto si Duterte, sinasabi nyo malaking gulo. Nung inaresto nga si Duterte, wala nga kayo nagawa. Pinagkakitaan nyo pa. Diba mga kababayan? Alam nyo ang problema sa mga DD shit na ito, mga magagaling manakot. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, kapag naandya na yung sitwasyon, wala namang magawa. Sinasabi nila pag naaresto si Bato, malaking gulo. Naaresto nga si Digong, wala kayo nagawa Diba? Na Pilipino ang bumoto para mahalal bilang senador si Senator Bato de la Rosa. Tapos ang mga hindi porket binoto yan ng 22 million, hindi na siya pwedeng managot. Tandaan nyo yan mga kababayan, hindi sukatan ang dami ng nakuha mong boto para hindi mo pagbayaran yung ginawa mong kasalanan. Humuhusga at gustong magpakulong sa kanya ay yung mga taong mga sangkot sa mga kaliwat kanan na nakawan sa gobyerno. Malaking gulo yan. Ewan ko na lang kung hahayaan pa ba
ng mga Pilipino na yung binoto nilang senador ay dadalhin na naman sa ICC. Doon na naman ito-turnover ng Administrasyong Marcos. So hindi pa naman 100% ito. So ito ay mga nababalitaan pa lamang ngayon, no, mga banateros. Pero kung sakali man na totoo, ay alam naman na natin yung kasunod niyan. At talagang pinag-iinitan niya si Senator Bato de la Rosa. At ano nga ba ang punot dulo dyan? Siyempre, kapag nahuli nila si Senator Bato de la Rosa, mawawalan pa ng isang boto para hindi tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, Kahit naman hindi mahuli si Bato de la Rosa, mga kababayan, wala na din naman si Bato de la Rosa sa Senado. Diba? Wala nang kasiguraduhan kung makaka-attend pa ba siya or hindi. Kaya wala nang wala nang tanong-tanong pa dyan at wala nang pag-uusapan pa dyan pagdating sa pagboto ng impeachment ni Sara Duterte. Kung tutuusin nga, dapat disqualified na itong si Bato de la Rosa. Dapat kung tutuusin, mga kababayan, hindi na siya senador ngayon. Kasi hindi naman niya ginagampanan yung trabaho niya bilang isang senador. So talagang uubusin talaga nila yung mga senador na talagang maaaring humadlang sa kanilang kagustuhan, sa kanilang plano na magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ang galing, no, naunahan pang makulong or kung sakaling totoo man to, mauunahan pang makulong ni Senator Bato de la Rosa si Martin Romualdez. Ang galing talaga. Ang tindi ng sistema ng bansang Pilipinas. Sa UNACO, iba talaga ang Administrasyong Marcos. Sobrang Napakatindi talaga ng sistema, mga kababayan, ng corruption dito sa Pilipinas. Biruin nyo, mga kababayan, pati yung sinasabi kanina ni tawag dito, ni Atty. Lorna Kapunan, na si Sara Duterte, scammer. Kita nyo naman yung vlogger. Diba? Kaya nga matindi yung corruption dito sa ating bansa. Kasi, mga kababayan, yung ating vice presidente, budol, scammer. Yung vlogger, mga kababayan. Nakaka-proud. Nakaka-proud. Kita nyo, nakaka-proud. Baliktaran. Ayop na yan. So kayo, mga banateros, ano ang mga nababalitaan nyo? Totoo po ba na nahuli na etong si Senator Bato de la Rosa? Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap yung salitang nahuli na. Kasi wala namang kaso yan dito, wala namang warrant o baris yan dito sa Pilipinas. Maaari siguro nakita, pero yung nahuli na parang hindi swak yung ganung salita para kay Senator Bato de la Rosa. Wait lang, mga kababayan. May nakita akong ipansunod natin dyan. Ito. Bedroom voice dahil sa init dito sa Austria, umabot po wala silang air conditioning na sila'y bibitiw na sa ICC. Hungary, South Africa, and African states na ito ay lang ito sa marami pang mga bansa na bibitiw. Ang prediction ko nga po, South Africa, Gambia, dahil minsan na sila nagbigay ng notification, ay tutuluyan na. At matapos yan ay yung iba pang miyembro ng African Union. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Lalo po kaantay pa rin ako ng decision sa asylum ko. Kasi may post daw si Harry Roque. Asan ba yun? Ayan o. May post nga, mga kababayan, si Harry Roque. Ito yung post niya o. Ano yung sabi dito? Wait lang. Meron nga daw na ng Judas kay Bato. Ayan o. Talaga legit nga pala, mga kababayan, na nag-post itong si Harry Roque. Na may naghudas nga pala daw talaga kay Bato de la Rosa. Ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, sino? 'Di ba? Sino sa mga kaalyado nila ang nanghudas, mga kababayan, dito kay Bato? Yun bang vlogger na nagpakalat niyan? Or yun bang isang abogado na nag-post ng cryptic post o cryptic post, mga kababayan, na may kinalaman kay Bato? Yan ba yung mga posibleng nanghudas, mga kababayan, dito po kay Bato de la Rosa? Kasi kung titingnan nyo yung mismong interview kanina ni NBI Director Melvin Matibag, talagang sinasabi niya talagang wala pa siyang information. Wala kaming information na gano'n, no? So kung sino may nagkakalat, baka sila may information. We don't have information. Update lang po kung kamusta na yung manhunt natin kay Senator Bato. It's ongoing. We have several
surveillance team na doon sa several areas na na-identify. Oh. I believe, sir, nasa Pilipinas pa rin. Yes. Yes. On the case lang po, just in case lang po, mahuli si Senator Bato, ano yung magiging proseso? Diretso na po ba yan sa eroplano, papuntang Hague? Like, Part of the law enforcement, NBI, we have to turn over them to the Department of Justice. That is the procedure. Yes. Okay. Oh, ayan oh. 'Di ba? Kasi mga kababayan na nagpapalala lang naman niyan, yung usapin na yan ay yung vlogger mismo, nakaalyado ni Bato de la Rosa. Yung mga vlogger na miyembro ng Banatae, sila mga nagpapalala ng issue na yan. Kasi nga, siguro, baka gusto na nilang ipahuli talaga itong si Bato de la Rosa kasi nakikita nila na pabigat na sa mga kaalyado ni Sara Duterte. Pero para sa akin mga kababayan na in my personal opinion, nagtanong-tanong tayo sa mga kakilala natin pero wala pa rin silang balita mga kababayan patungkol po dito. So ngayon, since wala pang balita patungkol dyan, masasabi po natin mga kababayan na 50-50 tayo dyan. Possible na baka totoo at possible na baka hindi rin totoo. Mga kababayan, ano po, at ang maganda lang dito, sa napapabalitang ito na nahuli na si Bato de la Rosa, muling umiinit uli itong issue ng panawagan na dapat nang hadapin itong si Bato at dapat nang maaresto at mapapanagot sa kanilang mga ginawang kasalanan. So yan yung maganda dyan mga kababayan. Kaya nga para sa akin dapat po kung totoo man na nahuli itong si Bato de la Rosa, dapat lang talaga yan para managot na po siya sa kanya mga ginawang kasalanan. Ano po sa International Criminal Court sa The Hague. Ano po, so kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po sa issue na yan, hingil po sa topic na yan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.